Hello guys! Welcome back ulit dito sa ating YouTube channel, Don't Be Said It. For today's video nga po, pag-uusapan natin kung ano nga ba yung mga top tier niches, yung mga madalas panoorin sa mga top tier country. Ito, based po ito sa Facebook and based sa mga articles na ginather natin. So, isa-share ko sa inyo, baka kayo po ay nagtatanong or nagtataka. Ang hirap naman, di ba, mag-upload kasi wala akong maisip i-upload. So, eto guys, yung 5 best niche or topic na pwede nyo i-consider kung kayo ay aspiring or magsisimula. Guys, kung bago lang po kayo dito sa ating YouTube channel, don't forget to click the subscribe button. Malapit na po tayo mag 200,000 subscribers. So, maraming salamat sa inyo. Unang-una sa lahat. So, guys, eto So, again, this video is for you, no? For you sa mga newbie, aspiring content creator. I-share ko nga sa inyo yung 5 reels niches na pwede talagang dumaming followers natin or even views kung tama yung pagkaka-edit natin, yung pagkaka-upload natin. Based on official meta updates, creator insight, and growth trends. So, ito is talagang, ginather ko to para sa inyo. Base ito sa Facebook at sa mga articles na post sa online. So, number 1, ito. Kung familiar kayo guys, personal, finance, and side hustles. So guys, itong content natin dito sa Facebook, isa nga ito sa finance or side hustle na talagang maraming nagsusearch sa YouTube or sa Facebook, paano kumita, paano magkaroon ng side income or passive income. So ito yung pwede nyo guys i-consider, no? Yung mga how-to videos na naka-base kung paano nga ba magkakaroon pa ng another opportunity kung kayo po ay sobrang busy, kung kayo ay nagwo-work, or kung gusto niyo lang talaga magkaroon ng extra pagkakakitaan. Ito yung mga personal finance or side hustle na topic. Yan. So, sample, ayan, 3 tips to save 5,000 this month. Yung mga ganyan na nagpo-provide ng value. And yung mga tips or tricks, no, kung paano nga ba tayo makakapag-save, or like for example, ito, side hustle, you can start with 1,000 pesos. Yung mga how-to video kung paano nga ba tayo magkakaroon na opportunity, paano tayo makakapag-start sa maliit na puhunan, di ba? Sobrang dami niyan sa YouTube. At eto guys is, masasabi ko is evergreen topic din to, no? Kumbaga kahit lumipas na yung 1 taon, 2 taon, 5 taon, kapag sinearch nung isang viewers, no, itong title na yan, paano makakapag-start ng extra pagkakitaan gamit yung 1,000 pesos, possible nasa top search po yan. Okay, ganun po nagwo-work yung algorithm or yung mga personal finance and side hustle topic. So, why it works, no? Useful finance advice gets saved and shared. Ayan, driving engagement and payout. So, halaga po na makapagbigay tayo ng value, makapagbigay tayo ng mga tips, makakatulong sa viewers natin. Yun yung mismong ginogol natin nung nag-start po tayo dito. No? Mahirap kasi guys, mag-focus muna sa personal, no? Kung tayo ay newbie, wala naman talaga manonood sa atin kung mag-share tayo a day in a life. So, walang mga pakialam sa ating viewers kung yan yung una natin mga topic. Pero kung mga matatagal na kayong mga creator, pwede yan. So, nag-travel ako sa ganito, ganyan. So, pwede naman yun. But again, kung nag-start pa lang kayo at hindi pa tayo masyadong sikat, magbigay muna tayo ng value. So, ito nga yung mga tips na yan. Yung number 1 dyan, yung personal finance and side hustle na topic. So, pwede nyo i-consider guys, no? Sabi dito sa data cited from teleprompter and Reddit creators, no, confirm the strong performance of the finance content. Ayan, napaka nito. Legit 'yan kasi nga ang taas din ng dito ng tawag dito, earnings kapag mga ganito yung topic. So, yung mga publisher, yung mga services, willing sila mag-place ng ads na related sa kanilang mga ino-offer ng mga services like sa bangko, 'di ba, yung mga digital currency. So, ang tataas ng mga ads na binibigay sa isang video. Parang ganon. Okay? So, ayan, ang dami. In-stream ads, partnership ads, pwede kayong din mag-drive ng traffic
sa pamamagitan po ng mga finance and yung mga side hustle or tips, tutorial, paano magkaroon ng opportunity. Number 2, ito actually, ginawa ko na ito dati, no? Technology and AI tools. Alam niyo ba, ang dami ngayong kumikita gamit yung mga AI tools or mga technology natin ngayon. Nag-create sila guys ng mga yung mga short film gamit yung AI. And guys, nakakapag-derive talaga yan ng engagement or ng payout. Nagpe-payout talaga dyan. As long na original kayo po yung gumawa, possible guys, no, I suggest kung more on i-consider nyo yung AI tools topic or niche, make it sure no, nasa 50 AI and 50 po kayo po yung nag-create or kayo yung nag-added value. Like for example, nag-create kayo ng AI-generated video, kayo po yung maglagay ng script doon, kayo yung nasa video mismo, or pwede kayo mag-documentary na topic, or pwede kayo mga commentary na voice nyo yung gamit sa voice over para hindi totally 100% AI siya. So possible kasi may mga certain restriction regarding dyan sa mga content na AI. So, i-consider nyo din, dapat kayo po yung nag-edit or naglagay kayo ng meaningful enhancement. Dapat original, no, yung inyong pagka-create. Okay? Ito yung mga quick tutorials, no? Create quick tutorials gamit yung AI tools, yung mga tawag dito. Ayan, ChatGPT, yung InVideo, yung InVideo, VO3, yan. So, ito yung mga example na mga topic na pwede nyo simulan. So, top ChatGPT prompts for student. Ayan. Gamit yung technology or AI. Ito. Number 3, cool budget gadgets. Ayan. 2025 incoming 2026. Yung mga ganong topic. So, based on technology and AI tools. Ang daming willing maglagay or mag-place ng ads ng mga publisher dyan sa mga ganitong tools. Like for example, alam niyo naman yung AI or yung ChatGPT, yung VO3, may mga subscriptions yan. So, paano sila makakakuha ng mas maraming subscription by yung marketing? So, yung ginagawa ng marketing is nagpe-play sila ng commercial or ads sa mga creators. Katulad nyo, kung ito po yung inyong topic, technology or AI tools. So, i-consider nyo yan guys, pwede yan. So, ito yung mga tech niche prominence highlighted by experts, guides, and meta monetization tips. So, base po ito sa mga expert na isa po sa malalaki ang kinikita yung mga may topic ng technology and AI tools. So, di ba? Huwag tayong papahuli. Number 3, eto, kung kayo naman po ay mahilig mag-travel, ayan, or remote work lifestyle. Ito yung mga pumunta tayo ng Boracay, Palawan, di ba? So, yan, pwede kayo dyan kumuha ng idea and gawin nyo siyang video or gawin nyo make it more compelling, no, or valuable sa viewers, no. Mag-create kayo ng value. Magbigay kayo ng value. Ano nga ba yung mga top places diyan sa lugar nyo or sa area na yan? Ano yung pinakamalapit na mga establishment wherein, di ba, yung people na pupunta diyan is pwede silang mag-book ng places like hotels or a restaurant. So, bibigyan siyang idea in advance before silang pumunta diyan sa lugar na yan or sa specific na travel destinations nila. So, parang ganon. So, like for example, ayan, work from Bali for under 2,000 pesos a day. So, napaka-compelling ng title, di ba? So, paano tayo makakapag-travel sa Indonesia gamit yung 2,000 pesos per day? So, pwede na yon. Ang laking, laking topic or ang laki ng market para sa mga interested mag-travel sa Indonesia or sa other places using ganitong strategy. Okay? So, eto, underrated beach hacks. Yan, yung mga hack. For example, pupunta kayo sa ganitong lugar sa Pilipinas, like Boracay, Palawan, yung mga ganyan. So, ano yung mga hack or tips, di ba, para mas maging convenient, di ba, less hassle yung pag-travel ng mga viewers nyo. Bigyan nyo silang idea, di ba, in advance. Para if ever sa mga susunod na upload nyo, aabangan na nila yan. So, susunod na yan. Kumbaga, may tinatawag tayo na snowball effect. Nag-post ka lang ng isang video, then yung susunod na upload mo, for sure, aabangan na yun ng mga subscriber mo. It drives more engagement, more followers, or even more views, and
more revenue. Kasi yung mga travel book, no, services, yung mga restaurant, no, willing silang mag-place ng kanilang mga ads or commercial diyan sa video ninyo. So, mas malaki yung potential na kitain. Okay? Why it's trending? Sabi dito, these reels inspire and attract shareable, wonderful, driven view. So, i-share nyo din kung gaano kaganda yung lugar, kung ano experience nyo, maganda man yan, or good, di ba? So, maganda or bad. Parang ganon, di ba? So, verified by OnSpite 2025 algorithm analysis on experiential content. Ayan. So, ito yung website na yan. So, yung mga how to go viral, real tip tricks. Ayan. So, base po yan, ha. Ayan. Yung mga features ng mga Facebook na nag-gather nila gamit yung kanilang mga data. Mas malaki talaga yung nakukuha ng mga ganitong mga topic or niche. Mga travel or lifestyle content. Okay, pang ilan na ba tayo? 1, 2, 3. Pang-apat, ito, kung kayo naman po ay magaling sa mga DIY, no? Do it your own para tama ba ako? Yung mga DIY hacks and productivity shorts. Ayan, yung mga gumagamit sila ng mga simple hack, no? Experiment, mga ganon. So, paano ayusin yung lababo, yung CR, yung mga ganyan. Or yung mga cabinet, closet. Ayan, sample ito 3 closet hacks in 3 seconds. Ayan, pwede yan. 1 minute morning routine. Yan yung mga productivity niches or topic, no? DIY hacks naman, paano kayo makakapag-assemble, di ba? Makakapag-restore, yung mga ganyan. Sabi dito, why it engage? Ayan, viewers love fast pack, practical solution. Ayan, ganyan na kasi kabilis yung ating system. Sobrang bilis na, or sobrang bilis ng pag-ikot talaga ng mundo ngayon, 'di ba? Sobrang bilis ng innovation dahil nga po sa mga DIY hacks and productivity tools na diyan po talaga pwede tayong makakuha ng idea, pwede tayong matuto kahit hindi na tayo magbayad pa ng mga labor, 'di ba? So pwede niyo yang matutunan, easy to watch and shareable, 'di ba? So yan yung isa sa gusto ko ding gawing niche sa mga susunod. Ayan. Ito, base naman yan sa social plug report confirms utility, leads, content boost, watch time, and reach. Kasi, alam nyo ba kasi pag may mga ganito, kung familiar kayo sa yung mga top tier pages, yung mga DIY hacks, yung mga ganyan, yung top 3, yung mga top 3 hacks, mga ganyan. Ang tataas, millions of views. Kasi nga guys, tinatapos yung video. Gusto nila makita from the start, middle, and yung last video duration. Yung resulta. Parang ganon, di ba? So, yung mga advertiser, publisher, willing naman sila guys, mag-advertise ng kanilang mga products related dyan. Sample, meron silang yung mga machine, di ba? Yung mga tools na pwede nyo gamitin. Or yung mga productivity products na convenient, no? Easy to use. So, yung mga yan, guys, like yung mga Shopee, Lazada, pwede sila, guys, maglagay ng mga commercial or ng mga short clips dyan sa ads, sa sa video nyo. Yung mga banner ads, post loop ads, yan po kayo kikita ng malaki sa mga ganitong topics. Productivity and DIY topic or niches. Number 5, ito kung mahilig naman kayo sa mga fur babies, pets and animals moment. Ayan, di ba? Actually, ang dami natin napapanood dito sa ating FYP, no, nag-appear yan. Lalo-lalo na kung meron kayo talaga mga alaga or talaga mga fur babies sa inyong bahay. Kung madalas nyo silang pinopost, kung madalas kayo nanonood ng mga ganito, possible yung mga susunod na video nyo na is related dun sa mga ganyan topic, no? Pet and animal moment. Ito yung mga example na pwede nyo i-consider. Ayan, rescue, puppers. Ayan, day 1 versus day 10. My cat's reaction on AI. Yung mga ganyan, di ba? Alam nyo ba, meron ako nabasang isang tawag dito, creator sa TikTok, no, na wala siyang ads, pero kumikita siya sa mga produkto.
Millions, guys, millions sa kinikita niya gamit yung mga products ng kanilang mga fur babies. Yung kung anong ginagamit nila doon, kung ano yung mga affiliate links na pwedeng ilagay doon at bilhin po ng mga poor mommies or daddies na talagang nag-aalaga ng mga, ayan, ganyan, poor babies nila. So, dami guys, ang dami. Yung kama, yung pagkain, dami related product dito sa animal and pets. Ayan. Guys, pwede nyo, why it works? Ayan, emotional, universal appeal with high share potential. Sobrang laki ng tawag dito, viewers dyan guys, sa mga animals and pets lover. Diba? Hindi shareable yan kasi. Lalo-lalo yung mga funny moments sa mga pusa, aso, yan. Great, guys, pwede nyo i-consider. Sabi yan sa Reddit creators confirm, pets are reliable viral niche. Okay, so pwede nyo yan guys i-consider. So ano pa hinihintay nyo? Mag-start na kayo kaagad-agad para po hindi kayo malito or kung wala pa kayong idea kung ano yung sisimulan nyo ng mga topic dito sa Facebook Reels. Hindi lang sa Facebook Reels guys pwede rin po sa YouTube Short. Pwede rin po sa TikTok. So pwede kayo niya mag-upload in a multiple social media platform. Okay, ito yung bonus strategies to boost your payout. At kung umabot ka dito sa video na ito, maraming salamat. Don't forget to subscribe, click the bell icon para sa mga next upcoming content natin, manonotify po kayo kaagad. Ito yung bonus strategies natin. Gumamit kayo ng trending audio po na galing mismo dun sa specific platform like TikTok. Dun lang kayo kukuha ng mga royalty-free, walang copyright na audio. Kung sa Facebook naman, punta kayo sa Meta Business Suite or sa Creator Studio ng Facebook. Doon kayo kumuha ng mga royalty-free music na walang copyright. Okay? So kung sa YouTube naman, punta kayo sa YouTube Studio. Meron doon selection of music na no copyright, royalty-free music yung ilalagay nyo. Huwag kayong kumuha ng mga music na may copyright kasi pwede kayo magka-strike, magka-violation or restrictions. Kapag nagka-restrictions kayo, possible yan tumagal bago ma-monetize. Or kung monetize na kayo, matagal yan bago maibalik kung kayo ay nagkaroon ng violation or restriction dahil kailangan nyo pa yung i-appeal, kailangan nyo pa yung i-delete kung even millions of views kasi hindi nyo pa nare-resolve yung issues dyan. So be very careful guys. Sobrang higpit po lahat ng platform sa paggamit ng audio background. Okay, pag-focus din kayo guys sa captions or titles. Make it more compelling, not clickbait. Okay? Compelling meaning kung ano yung pino-portray dun sa video, dapat related yung title nyo doon. Lagyan nyo din guys ng mga hashtag. Hindi naman sobrang daming hashtag, no? Hindi, irrelevant na yan ngayon guys. Possible 3 or 5 hashtag, pwede na yan. Basta related doon sa video or topic na ginagawa nyo na video. Okay? Eto, pag-aralan nyo din guys yung clear hooks. Eto, dapat 3 seconds pa lang ma-hook nyo na kagad yung attention ng viewers or followers nyo para tumaas yung retention rate nyo. Mas mataas yung retention rate ng isang video nyo, mas sinasuggest po yun ni Facebook sa wider audience. Meta prefer Reels that retain viewers. Ayan, retain or retention. Guys, no, mas okay kay Facebook. Ayaw ni Facebook paalisin yung viewers at ilipat sa different platform like TikTok or YouTube. Ganun po yun, okay? So, include strong CTA or call to action. Ayan, yung CTA. Ito, gagamitan ko kayo ng example ng CTA. Guys, kung nagustuhan nyo itong ating content ngayon, don't forget to subscribe and share and like this video para mas marami pa tayong matulungan. Yun po yung isang example ng call to action. So, bigyan natin sila ng way para sa mga susunod na upload natin, manonotify sila. Pwede rin natin i-share, share to inspire a friend. Pwede nyo ilagay doon. Share to inspire your friend. Ganon, kung may mga topic kayo doon. Or pwede kayo maglagay guys para mag-drive kayo ng mas marami engagement or comment dyan sa comment section. Comment your thoughts kung ano yung natutunan nyo sa video na ito. I-share mo naman para mabasa po ng mga viewers natin. So parang ganon. Call to action yung ginagamit natin na yun. Post 3 times per week for algorithm favor. So guys, base po ito sa SendShort AI, no? So mas okay po talaga na mag-post tayo consistently, no? Mas marami tayong ma-post per week, mas better yan. So, sinasuggest po yun ng Facebook and other articles dito sa online. Ayan. How does Facebook Reels algorithm works? So, dapat talaga maging consistent po tayo. Okay. So, which niche are you
going to try. Comment nyo naman dyan sa may comment section natin sa YouTube, guys. Kung ano yung naiisip mo na simula na topic. Kung kayo po ay magsisimula pa lang. Pero kung nagsisimula na kayo at naisip nyo, ay, oo nga, kailangan ko talaga magkaroon ng niche or topic. So, i-comment mo dyan kung ano yung gusto mong maging niche. Ayan. Okay, so for now, hanggang dito muna yung ating video. Maraming salamat. Kung may natutunan kayo, don't forget to subscribe, like, share, and click the notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Maraming salamat. See you again sa next video. Bye-bye.